Sorry sa nagawa ko kung meron man. Epidural po ito, anesthesia to, anesthesia. Kailangan kasi mawala yung fear. Yun yung pinakaunang dapat mawala. Magsasalita ka lang naman kung matapang kayo. So kailangan mo-build sa atin yung tapang. And kapag tama ka, wala kang dapat talaga palaging dapat ikatakot. Kailangan mo mag-speak up. Hindi For me, my dancing hobby just helped me a lot. Your dancing hobby, okay. And I'm also taking the FSL, who taught me how to sign language. How long did you have to Study. learn sign languages? I think it's probably about 1 month. Wow, a month. Okay. And then, sa set, may kasama ka pa rin na nagka-guide. Yes po. Okay. And how difficult, challenging was it acting with Angelica and Zanjo just using sign language? And with Mylene also? Well, I could probably say that, wow. This is my dream. Oh. Is this your first big acting break? Yes. Wow. How challenging, no, Tanya and Direk Ronald, no? First big challenging break, yet Mas ko umuwi. Pero yun ang mas Kaya di ba na, mas kailan pa dede ka. Ganyan. Ano lang bagong tricks? Pero sa trabaho, ano na yung mga na-discover niyo ulit sa isa't isa with this series? Iba na naman to eh. Tingin ko iba na naman to sa dami na pinagdaanan namin. From live to romance to comedy to gag show. Ito, tumuli I namin. think ito yung pinaka-seryoso nating, or darkest siguro, no, na nagawa. Hindi kami nagigitian. Nag-romcom na kayo, Oo. nag-ano eh, di ba? Magaling tong project na to para sa amin kasi mas natitest pa namin yung isa't isa. Gaya nga na sinabi ng Jerica kanina na hindi na kami yung tipo na magkakapaan pa paggagawa ng scene. Sa isang bitaw ng tono ng boses niya, parang maalam ko na kung paano ko sasabayan sa boses ko, alam niya paano sa delivery ko. Dito mas ano yun, mas na-challenge kami, mas lumabas yun dahil mas malalim yung problema eh. Mas malalim yung pinagdadaanan ng character ko. Marami kami lahat ng characters, maraming mga sikreto, may tsaka mga katotohanan na nasa loob lang nila lahat. So, yun, mas challenging sa amin dalawa. Eh, dito lang sa show na to na parang nakakakita siya sa tingin ko nang humihingi ako ng tulong. Pagka nababasin niya ako na hindi ako komportable pa ako, mahirap yung mga next na gagawin na lines na gano'n siya sa akin. totoo, Angge. Yes. Siyempre, team kayo, di ba? Hindi lang sa amin, sa buong cast naman din, gano'n. Alam mo kung ano yung mga mahihirap na eksena. And, actually, oo nga, parang ito yung first time, hindi naman first time, hindi. May mga gano'n naman kami. Pag alam namin na medyo crucial yung mga eksena, binibigyan namin ng space yung isa't isa, and then kapag ready na, then tsaka ko lang, parang ganun yung rapport namin dala. I would usually approach kung ready ka na, parang ready ka na ba mag-throw lines, pag-usapan kung ano yung mga parang saan to papunta, ganyan. And feeling ko, ganun na rin kakomportable si Z kasi parang kaya na niyang mag-open up minsan may mga questions siya na, halimbawa magbibigay ng direction sa Direk Conat na parang minsan maguguluhan siya. So parang, so ano yun? Anong gagawin ko? Parang, hindi, feeling ko ano ka lang, mas ganito lang, yung kalmado ka lang talaga, tatay ka lang, yung wala ka munang gustong ipakita. Alam mo yung gano'n, yung, siguro noon mas may ego pa na, naku baka pag nagtanong ako, sabihin hindi ko kaya yung eksena. And ngayon we're very comfortable with each other. Kahit ako ganun din ako sa kanya. Kapag may mga agam-agam ako parang, tama ba yun? Okay lang ba yung ginawa ko?
Kasi And ano yung challenge nyo rito sa series na ito, lalo na kay Sijan na after magkaroon ng kapatid na may Down syndrome sa I'm Perfect, ngayon naman deaf and mute yung kapatid. Salamat po sa question na yun. Before we proceed lang, si Jan, no? Ang sabi nila, Nagulat ako. sorry, ang sabi kasi ng ating mga friends from FSL, deaf lang daw. Yes, Let's po, just yes. use the deaf. Wala po. Okay. Kasi Oo. they can talk po talaga. Oo, so deaf lang. That's Thank you, Glenn. oo. Z Jan, go ahead. Ito po, kakaiba siya dahil yung first time ko rin pong gumanap ng ganito na kuya ng isang deaf person. Medyo challenging po siya kasi hindi naman po ako marunong mag-sign language. So nagkaroon din po kami ng session for FSL. At yung challenging part din po doon hindi po namin inaral literal yung FSL, pero yung particular lines lang namin talaga yung ginagawa namin. So medyo challenging siya kasi katulad nga po nung sabi ni Ate Angge kanina, nagbabakil pa ako sa... Paano yung bakil? Paano yung bakil sa sign language? Explain. Dapat po kasi... Okay. Ganun yung ginawa ko. Ano yung sabihin nun, Angge? Ano yung sabihin Namali nun? po ako ng sign. parang huwag ka mag-alala sa akin. Okay. Oo, parang ganun. Sabi ko, huwag. Ganun po yung nagawa ko, na-shuffle ko po siya. Pag namali ka po ng isang sign, iba na po ibig niya sabihin. So, kailangan po talaga, kung ano yung itunuro sa'yo, yun yung ibibigay mo. So kung nasa eksena kayo, tapos nagbakal siya, Angge, alam mong mali yung sign language, so nag-react agad. Ba't tumatawa na po? Magtitinginan kami, tapos magpipigilan kami ng tawa kasi parang, mali yun ah. Bawi na lang sa wide shot. Kasi, oo, well, medyo, kailangan kasi alam namin yung sign ng isa't isa eh, kahit Okay. na hindi mo memorize, at least may base, kailangan, actually parang kailangan, naiintindihan mo talaga yung Correct. sinasabi nila Oo. kasi that's your cue and that's your understanding. Kailangan, yun yung sinasabi na kailangan nagre-register yun sa mata mo, di ba? Tama. And sa ano mo. So, pag mali ka na, ha? Tingin na lang kami ni Mutiana, ha? Parang mali yun. Nagpipigil lang kami. ng So who tawa. calls the shot na parang cut, mali, direct, paano mo nalalaman? Yung FSL team Sila, po na nakabantay sabihin ang nila final na na, mali yung sign, Hindi so sabi. ulitin po. Okay. namin. From the FSL team. Yes po. Sino yung nagsasabi? Sila po Z, yung anong experience mo dyan sa pagbabakal ni Z dyan? Hindi ko alam kasi one take ako lagi pag... Oh! Si ano po, si Never Wrong. Zanjo, is Wow. never wrong. Never Wrong po si Kuya Z. Gago talaga. Talaga? Kahit po magbakal siya, technical pa rin yun. Technical problem pa rin yun. Wait, si Mutiana, you had to learn also. Yes po, pero actually may times na nalilito rin po talaga ako to the point na ang napabakal ko yung sarili kong lines. Kasi nagpo-focus ako mismo sa sign language. Nakita rin nila ate yung gayon. Nakakunot na lang sila. Parang mama, papa yung sinabi niya. Hindi Pia at papa yung sinabi niya. Tapos ayun, pero masaya. Masaya Yeah. at the same time. Pero challenging. Kasi minsan natutulala ako pag nag-sign language si Katie. Right. Parang minsan, akala ko hindi pa tapos yung line niya. So nakaganyan ako. Ay, tapos na siya, ako na. Okay. Sign language din naman ako. Oo. Pero masaya. Si sabi ni Zanjo, siya ang never wrong. Si Katie, perfect ka din. Since lahat naman po tayo alam na everybody is not perfect. Sometimes I also make mistakes din po. Right. Pero do you agree that your dad here is the perfect pagdating sa sign language? I think so. Wow! Anong rating mo kay Z dyan? Oy, ayusin mo ha. Ayusin mo yan. 1 to 10. 9.5. Nasuhulan. 9.5. Glenn, That's all. Drama. suspense drama. Have you done something like this before, Angge? Suspense drama? I don't think so. Parang wala akong maalala. Sorry sa nagawa ko kung meron man. Epidural po ito, anesthesia to. Pero it's really a good challenge, no? A welcome challenge for you to do a suspense drama. Oo naman. Sarap din kasi niya talagang paglaruan eh. And siguro yung pagkakaiba niya, it's not like drama lang. Meron ka talagang, kumbaga, medyo
binabaliw ka niya mentally di ba? Na parang ano ba talaga nangyayari? Kung kayo nga sa episode 1, yun na yung naramdaman ninyo na parang, oh, anong nangyari? Sino ba talaga ang may kasalanan? Ano nangyari talaga kay Sam, di ba? Kay Teacher Sam. So, also kami, ang sarap ingatan nun. Ang sarap ingatan nung ganong klaseng suspense na kailangan mong laruin, kailangan mong timplahin. Yun. Thanks, Reggie, for your question. Thanks, Angge. And speaking of... Lagi ko nga tinuturuan si Katie ng mga magagandang asal, ng mga kabutihan, ng magandang work ethics. Mag-focus ka palagi. I don't know if you heard it, ang dami nag-react. Parang I disagree. Parang ang daming Parang kontra. ako po talaga yung ganun Ang daming kay kontra. Or mismong prod team yung nagkumontra yata. Diba? Hindi po talaga mabait ganun po si ako. Sijan. Sa oo na lang. Ano lang? Hindi, Narinig ko, ano po na? narinig ko, sabi niya, oh, uwi ka na naman. Sabi, nung bata kami, hindi pa kami uwi. Oh! Ay, kasi wala akong ganun. Wala ko sinabing ganun. Ano yung sa Sijan po yung type na iyakan po yung eksena sa mabigat para kay Katie. Matatawanin po niya Uy, siya. hindi oh. Sabi ko nga sa kanya, oh, lulugo-lugo ka na. Lulugo-lugo na. Tama na yan. Tama na yung tawa-tawa na yan. Mas si Angelica. Di ba, tinutulungan ko po siya mag-focus. Kasi yun po yung ina-apply din sa akin dati. So, ina-apply ko din po sa kanya ngayon. Let's hear from the subject. Katie, anong masasabi mo? Paano ka Okay! Kasi, well, she can't spoil it, but based on episode 1, ano yung parang gustong ipahiwatig nung pagiging nanay mo kay Well, Katie? ano naman siya, talagang katulad ng lagi natin pinoproject, di ba? Ang mga ina ay talagang kapag anak o ang mga anak mo ay nalalagay sa alkabyado, anak mo nangangailangan sa'yo, talagang ikaw yung makikipaglaban ng patayan sa kanila, Tama. di ba? Yun nga yung parang hanggang saan nang kaya mong gawin para kumbaga, para sa pamilya mo. Tama. Ano ang mga kaya mong gawin para sa pamilya mo. So, I think yun lang naman yung ano niya, yun yung kumbaga roots Right. ni Jack. Yung second layer niya is being a friend to someone who died. Yes, Diba? yes. So, For everyone that you're learning sign, eventually po sana, it is a wish na may deaf talaga na makasama in the acting community. It's like representation, actual representation. Appreciate po that we are learning everything from a hearing perspective. There's inclusion, I appreciate nandiyan po ang inclusion and layers nandiyan. Tapos kung paano mabuhay ang deaf, how we survive, we appreciate, yes, na yun i-recognize niyo po kami. Then eventually we'll have, ang wishes to have diversity, equality, and inclusion. Dito sa Philippines, we appreciate na ABS, may project na ganito, we're supporting the deaf community. And thank you po sa inyong lahat for taking the challenge. We appreciate it a lot. Also, if I may add po para this time, Miss Joy, one of the team, sa fear. Sa fear na ini-impose sa atin ng society or ng mga, kung nasaan man tayo, kahit mang ano yung pinasok natin, diba? Kahit anong institution man yun. Kailangan kasi mawala yung fear. Yun yung pinakaunang dapat mawala. Magsasalita ka lang naman kung matapang kayo. So, kailangan mo-build sa atin yung tapang. And kapag tama ka, wala kang dapat talaga palaging dapat ikatakot. Kailangan mo mag-speak up. Hindi yun para sa'yo, hindi lang para sa'yo, dahil hindi lang naman din ikaw yung makikinabang. All the more, ikaw pa nga yung baka mapasama. Pero kailangan mong mag-speak up palagi. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mong magsalita. Kasi kapag tinago mo, lahat ng tinatago, lahat ng iniipon, bumabaho. So tama, magiging parte ka ng mali kapag hindi ka nakisali dun sa tama. Beautiful said. Anybody else? So next, magandang concept Concept, din, kasi since tapos na producer. kami. Kumbaga, ibang dynamics naman, di ba? Kumbaga, hindi namin alam kung mag-work or hindi. Sa paligay mo saan genre bagay? Siguro hindi kami magdadrama. Matatawa kami. Siguro sa mas light kami. Wow. Parang sitcom, family Oo. sitcom. Oo. Pwede ba Mas yun? light, Parang she-says, ano. Tingin ko, mas kakayanin namin eh. Oo. Mas magiging komportable kami. Kasi bungis-ngis naman yun. Mas Bagay sa inyo yung he says, Napag-uusapan niyo na ba na says. posible na siyang bumalik sa acting? Acting. hindi
hindi pa napag-uusapan. Pero may mga offers, pero nakafocus muna siguro sa baby, kay Sabino. Pero nung makausap ka namin last December, parang gusto mo nang magkaroon ng second baby. Kumusta ba? Gamot na ba? Kumusta yun ngayon? Yung pag-work na na magkaroon ng... Hindi pa wala pa eh. Of course, nasa planning naman yan.